Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Isa na namang edisyon ng programang Bridges on Air. Hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service, of course, in cooperation and collaboration with the Commission on Filipinos Overseas. Kami po inyong mga lingkod, Ray Sampang At Aris Gutierrez po. Kasama pa rin natin ang ating mga katuwang sa araw na ito. Of course, sa ating Master Control, sila Milo Janela, Susan Aizon, sa ating Wirecast, si Justin, and of course, ang ating Executive Producer and Coordinator, si Miss Stephanie Vicente. Kami po na inyo nasusubaybayan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type nyo lang din Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po yan ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America dyan po sa Tinang Tarlac. Okay? And syempre, sa ating live, real-time live audio streaming, download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. Yeah. So, thank you very much sa CFO, kay Secretary Clink Ang, at sa lahat po na bumubuo ng Commission on Filipino Overseas para mabuo po natin itong programang ito, Bridges on Air. Yeah. Pero, antabayan nyo mamaya, di ba? Ares, sa second part ng ating programa, yung ating segmentong Pinoy Ako, may makakasama tayo, musician. Oo. Yan, musician pa. At hindi lang basta-basta musician. Yes. Ito, kung may abogado de Campanilla, ito ay musikerong de Campanilla. Ako, alam ko lang gamitin, ano ba yun? Yung Maracas. Maracas. Okay. May bao. Yung bao, may ano sa loob, may laman. Kung ano laman nun, yun lang alam ko eh. Hindi na ako nag-explore ng iba. Pero, bago tayo dumako dyan, of course, may pupuntahan tayo, Pasay. Pupunta muna tayo sa Pasay sapagkat nadoon yung isa nating CFO community correspondent. Okay? At ito ay may kinalaman para sa mga global nurses yata. Tama ba ako doon? Parang may konferensya ng kasi ang daming nurses ngayon all over the world na Pilipino. Yes, true. So meron yung binubuong mga asosasyon sa bawat kung saan sila nandoon at nagsasama-sama sila ngayon para pag-usapan yung mga issue na kinakaharap nila at pwedeng mai-recommenda sa gobyerno para maging maayos naman yung takbo. And speaking of nurses, no, ang daming nga, sabi mo nga maraming mga nurses all over
the world. Okay? Karamihan nga doon nakakapag pumunta ng single as nurse sa ibang bansa. Doon na nakakita nagkaroon ng pagkakataon na makapag-start ng sariling pamilya hanggang hanggang maging migrate tapos maging citizen doon na nakatira, Napakarami talaga. Alam mo, Kuya Ray, nung there was a time na nag-boom talaga yung nursing. Ang daming second coursers, yung mga graduate na. Totoo. Tapos nag-aral ulit. Totoo. Kasama doon yung misis ko. Yung okay. misis ko ay accountancy graduate, nag-second course ng nursing. Nursing. Okay. Pero dahil medyo late na rin siya nakagraduate, she was already in her late 30s. No? Pero hindi na niya na-practice yung nursing. Hindi na niya. Na-practice niya, ako yung naalagaan. At yung anak ko rin isa ay isang nurse. Pero dahil nung may panahon naman na napakaraming na-produce na graduate ng nursing. Nagkaroon tayo ng surplus, oversupply. Sumobra naman ng dami. May nangyayari pa nga dito noon yung mga ospital nagpapabayad para lang i-accommodate yung mga nurse. Meron yun, yung OJT. Oo, babayaran mo yung imbes ospital. Babayaran mo pa yung ospital, di ba? Baligtad, di ba? Baligtad. Pero ngayon parang nagbabago na naman May malaki na naman ang need for nurses, lalo na nung nakita naman talaga yung kahalagahan ng pandemic. Wala, halos talagang nakasalalay ang buhay natin sa mga healthcare workers. Totoo yan. And of course, to give us the details kung ano yung nangyayari ngayon sa Pasay, makakasama natin ang ating CFO Community Correspondent. Walang iba kundi si Mr. Rodrigo B. Garcia Jr. Okay, Rodrigo, magandang araw sa iyo. Magandang tanghali po, Sir Ray and Sir Aris, at sa mga nakikinig at nanonood po sa ating programa po ngayon dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nandirito po ako ngayon sa isang hotel sa Pasay City kung saan ginaganap ang isang komperensya ng mga global Filipino nurses na ginaganap ngayon hanggang bukas, at kung saan lumipad po sila sa iba't ibang parte ng mundo para po umattend nitong Filipino Nurses Global Summit 6 at 15th International Nursing Conference. Ito po ay every 2 years na ginaganap sa Pilipinas. Ang last pong ginanap to ay noong 2024 sa isang hotel sa Iloilo. So ang event po na ito ay inoorganisan ng Philippine Nurses Association of America, ng Philippine Nurses Association, ng Association of Deans of Philippine Nurse Colleges of Nursing, katuwang po ang Commission on Filipinos Overseas. So ang grupo to ng PNAA sa Amerika ay matagal na po itong organisasyon sa Amerika, at ito rin po ay recipient ng CFO Presidential Awards noong 2008. Okay. So ito pong komperensya na to ay tumatakbo po sa kasalukuyan. So buong araw po itong pag-uusapan nila ang mga issue na kinakaharap ng mga nurses dito sa Pilipinas at sa abroad, at magpapatuloy po ito hanggang bukas. So everyday po may iba-ibang session at hanggang sa kinabukasan. At ang ating pong butihing kalihim na si Secretary Kling Ang ay isa sa mga speakers po ngayong hapon kung saan pag-uusapan po nila ang isang session on paano po mapapalakas ang global nursing workforce. So ibabahagi po ni Secretary Kling Ang mga inisyatiba po ng pamahalaan at ng CFO tungo po sa pag-engage po sa ating mga nursing diaspora na patuloy naman pong pumupunta dito sa Pilipinas kahit na nasa ibang bansa na po sila. Balik po sa inyo, kasamang Ray at Sir Aris. Rod, ano na so far ang mga napag-usapan sa mga session dyan ngayong umaga? May particular bang mga issue na tinalakay dyan? Opo, Sir Aris, ngayong umaga po pinag-usapan po nila ang kahalagahan ng artificial intelligence at ang epekto po nito sa kasalukuyan, lalo na sa global health workforce. Alam naman po natin na napaka-prevalent po ng generative AI, at isa po ito sa pinag-usapan po kanina kung saan ginagamit sa ibang bansa ang AI para magkaroon po ng hindi lang po telemedicine, kundi virtual consultation at on-site consultation
kasama po ang paggamit ng teknolohiya po ng AI. Okay. Well, Rod, siguro sa ngayon ba ilan na yung mga participants na nakikita mo kung nabivisualize mo, nabibilang mo? Ilan na sila diyan? Malaki po ang inoccupant po na venue ng nursing conference. Ang estimate po natin dito ay may mahigit 1,000 po ang mga participants po mula sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Particular po yung ating mga kababayang mga PhilAm sa Amerika. Talaga pong lumipad po sila sa kabilang bahagi ng mundo para po hindi lang magbalik bayan kundi i-share po nila ang kanilang mga experiences sa Amerika. Ito po ay patuloy na pakikipag-ugnayan po nila sa Pilipinas po. At bago po nito, nagkaroon na po sila ng outreach learning session sa isang universidad sa Bulacan at magkakaroon po ulit sila ng isang additional learning outreach learning sa Western Visayas po sa susunod na linggo. So hindi lang sa Pasay. Hindi lang sa Pasay. Opo. May mga Yes, opo. outreach. Meron din po silang mga outreach learning experiences kumbaga po. Pero So, pero tatagal to hanggang Friday, di ba? Friday dyan sa Pasay. hanggang bukas po. okay. Hanggang bukas po yung iba. Alright. So, matanong ko lang, Ares at Rod, saan pumapasok dito ang Commission on Filipinos Overseas? Anong role ng CFO dito? Opo. Sir Ray, magandang katanungan po 'yan, no. Hindi po siguro aware po ang lahat na ang usapin po ng nursing ay isang topic na malapit sa puso ng CFO. 20 years ago po, 2 dekada na po ang nakakaraan kung saan po ang CFO sa pamumuno po ng pinakaunang kalihim nito na si Kalihim Dante Arevalo siya po ang nag-push sa Malacanang ng Executive Order 550 kung saan binigyan po ng authorization at pondo ang CFO para po magtatag ng NCLEX, yung NCLEX Testing Center po dito sa Pilipinas. Bago po yun, kung ikaw ay isang nurse na gustong mag-trabaho sa US, kailangan mo pang mag-exam sa Hong Kong, ang pinakamalapit na testing center po, no, neto. So pamamagitan po noon, CFO po ang nag-spearhead ng lobbying sa US NCLEX para magtatag po sila ng isang NCLEX testing center po dito sa Pilipinas. So noong 2007 po ay nagkaroon na tayo ng isang official Manila NCLEX Testing Center. Malaking bagay po ito sa ating mga kababayan kasi hindi na nila kailangan lumipad sa Hong Kong para mag-exam. Tapos kung hindi mo pa maipasa, ang laki ng sayang na pera. Gastos. Opo. At gusto ko lang pong i-contextualize po noong 2006, yung lobbying efforts po ni Secretary Ang ay nahaharap sa matinding pagsubok. Kasi noong 2005, dito po pumutok yung issue ng local nursing leakage sa exam. 2005. So, malaking news po yun, no? Yung nursing fiasco noon, no? So, talagang ito yung isa sa mga problema na kinaharap noon ng CFO at successful naman po ang CFO noon sa paglabi sa NCLEX na despite those issues, the nursing leakages, ay pumayag pa rin ang US. Matinding po yun, no? Back and forth, usapan, bilateral negotiation at pondo po, no? So nagkaroon din po tayo ng NCLEX testing center. At hindi pa po doon nagtatapos ang CFO. So 2007 nagkaroon na po tayo ng official NCLEX testing center. Sabi po ni Kalihim Dante Ang, hindi dito magtatapos ang involvement ng CFO. So noong 2008 at 2009 nagpatawag po siya ng isang dalawang magkasunod na Philippine National Nursing Competitiveness Conference kung saan tinatawag po lahat ng mga stakeholders, mga nursing educators, nursing students, nursing regulators, no, sa isang 2 araw na pag-usap para pag-usapan po ang state of Philippine nursing po sa Pilipinas noong 2008 tapos sinundan po ito noong 2009. Kasi po, isa po sa nilalabi ng CFO noon is, aside from easy access at affordable access to NCLEX, ay pag-usapan din dito yung quality of nursing education. Yes, okay. Kaya po, kaya po nag-organize ang CFO noon ng 2 nursing competitive conferences noong 2008
at 2009. Opo. So, ito pong usapin ng nursing ay malapit po talaga sa puso ng CFO. No? Dekada na po ang Oo nga, natin po oo nga, dito. oo nga. Biruin mo, kung di pala sa CFO, kung di sa initiative ng CFO noon, baka nag-e-exam pa yung mga Pinoy nurses natin, pupunta pa ng Hong Kong. Oo. Biruin mo yun. Pag hindi mo pa naipasa, sabi nga ni Rod, doble gastos, di ba? Na babalik pa dito na hindi ka pala makakapasa. Doble ang sama ng loob. Doble gastos, doble sama ng loob. Okay. Tama. Oo. Pero ang layo na narating ng ating mga Filipino nurses, ha. Oo. Kilalang kilala sila globally for their professionalism, dedication, at saka yung compassion nila sa kanilang mga pasyente, Rod. At ang yayaman na ng mga nurses natin. Mayaman talaga. Oo. Mayaman. May kamag-anak akong nurse na nasa nasa Texas. Mhm. Diyos ko, ang mansion ang bahay. Wow. Pero grabe naman ang trabaho. Talagang kayod. Kayod Talagang kayod. At saka depende yata sa state, no, sa US. Minsan may ibang estado na mas mataas sa sweldo kumpara sa iba. Oo. 'Di ba? Kaya, Pero malaki pa rin. malaki pa rin. Oo. Sana nga dito din lumaki na rin. Sana nga. Hindi Pero ba actually nagkaroon na ng adjustment yan nung pandemic, Kuya Ray. Dahil dati talaga ang baba. Nagkaroon yata ng Increase. hakbang ang pamahalaan na lagyan ng standardization Oo. ng sweldo? kaya nagtaas kasi nung nagtatrabaho pa ako noon sa Quezon City. Tumaas yung mga sweldo ng mga healthcare workers Oo. dahil doon sa hakbang na yun. Yes, oo. Para sana naman taas nila ulit. Kasi ang Oo. problema, yung mga private hospitals, mukhang hindi ko alam kung hindi sila makasabay doon sa increase ng ginagawa ng government hospitals. Hindi ko lang Mapag-uusapan alam yan. kung ganyan yung sitwasyon. Pero kasi sa public school, ganyan yan. Daming private teachers na lumilipat sa Yun. public. Dahil nga sa Dahil sweldo. tumaas sa sweldo. Oo. Hindi ko lang alam sa nurses Yan, kung dapat ganyan. siguro. Baka pwedeng itanong ni Rod yun. Nandun. Oo. Okay. Sige Rod, pero nandiyan na ba si Sec Ang? Opo. Sir Ray, nandito na po ang ating butihing kalihim. Nandito na po siya sa area po. Para sa kanyang alauna na session po. Okay, sige. So, sino pa bang ibang mga masasabi nating may mga iba pa bang government officials na nandiyan dyan bukod kay Sec Ang? Kaninang umaga po ang kanilang guest speaker ay ang kasalukuyang Philippine Sports Commission commissioner po yung kilala pong sa bowling po si Ma'am Olivia Ko. Siya po yung keynote speaker ng mga nurses dahil din po sa kanyang advokasya on sports medicine. So mamaya pong mga speakers po ay ang chief nurse din po ng Armed Forces of the Philippines ay ang kasama rin po ay inimbitahan din dito at ilan pong mga nurse scientists ng mga PhilAMs Nurse coming from abroad. scientist? So, Marami po yan. Meron pala tayong nurse scientist? Meron. No? Anong ibig Opo, sabihin? marami po, lalo po sa abroad po, na those who are into nursing research at matitindi po yung mga pananaliksik ng mga ginagawa po nila. Nurse scientist. Ngayon ako nakarinig nun nurse scientist. Maalala ko yung nakwento ko sa isang episode natin, Kuya Ray. Mayroon akong kaibigan na abogado. Nag-nurse. Okay. Nasa Amerika. Pero mas maganda na yung kita niya ngayon doon. Nurse na siya doon. Lalo na yata kapag Rod, kapag ikaw ay nasa ICU o emergency unit ng isang hospital, nurse ka, mas yung mga malaki yata. specialized units. Oo, yung mga like, specialized. yung sa dialysis. Dialysis o ganun. May special training yan eh. Mas malaki yon. Mas malaki yan. Yun. Okay. Sige Rod, at keep us posted doon sa mga nangyayari dyan sa Pasay para dyan sa Global Summit ng ating mga nurses. Maraming salamat din po Sir Ray and Sir Aris. At nagbabalita po mula dito sa Pasay City. Rod Garcia po, ng Commission on Filipinos Overseas. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Alright, si Rod B. Garcia, ang ating CFO Community Correspondent, nagbabalita mula dyan sa Pasay City. Yan. Tungkol sa yung nga sa mga nurses, global nurses. Wow. Okay. Nurse scientist. Ngayon lang ako nakarinig doon. New to me. Maraming scientist ngayon dito sa atin. Kasi may programa yung DOST. Kasama rin ang CFO, yung balik scientist. Yan. Oo. Kung hinihikayat po natin yung marami tayong scientist na nag-aral sa abroad. Bumalik.
nagbabalik, nagta-transfer ng kaalaman nila sa yung mga batang scientist din, yung mga estudyante. That's good. At marami pang nasa pipeline. Ang alam ko, marami pang nasa pipeline ng DOST tungkol dyan sa bagay na yun. Biro mo, napakalaki pala ng role ng CFO, no? Sa evolution ng nursing dito sa kasi Pilipinas. Talaga yung mandato ng Ang CFO. laki. Kasi sa dami ng Pilipinong nasa abroad, yung diaspora natin, paano ba natin sila ibabalik uli sa bansa? Hindi man physically makabalik, pero yung makatulong sila Yes. sa capacity building, knowledge Skills, sharing, training. skills. Kasi ganun umunlad ang Israel eh. Yes. Oo, Diba? totoo. Ganun yung modelo ng Israel eh, na yung mga Yung diaspora yung nila. diaspora nila na alam naman natin na napakalawak ng narating nila. Lahat tumulong sa bansa nila. So, ganun Nag-contribute din somehow, hindi contribute, hindi man physically, hindi man monetarily, yung sinasabi mo nga skill, knowledge, Oo. tsaka competencies nila, no? Which is ngayon, tignan mo ang Israel ngayon. Diba? Yun ang kaya ganun ang strategiya sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At yun nga rin ang tinutukoy ni Secretary Clincang Ayun. na to pivot towards diaspora engagement. Hindi lang yung mag-i-issue ng certificate, Yes, mga oo, administrative oo. matters. Yung na mga ganyan, ministerial ba? mga Oo. seminar. Hindi, talagang may aktibong programa para dalhin uli yung ating mga overseas Filipinos pabalik dito. Mapamahal naman ulit sila sa bayan. Yes, that's true. Alright. And that, of course, nagpapasalamat ulit tayo kay Rod Garcia sa report na yan. Pero hindi wala po lipatan ng talapitan ha. Tutok lang dito sa ating Bridges on Air sapagkat sa pagkatapos ng ilang paalala mula sa ating ipilan, dadako na tayo dito sa ating segmentong Pinoy Ako sa Bridges on Air. So, stay tuned lang po dito sa ating programang Bridges on Air para sa ating segmentong Pinoy Ako. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Love life online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino, or Linkapil Award, honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the Presidential Awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided. Pinoy Ako! Tampok ang natatanging kaling at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Na naman po tayo sa ating segmentong Pinoy Ako. Dito po sa inyong programang Bridges on Air. Hatid po sa inyo ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service, of course in collaboration and co-partnership with The Commission on Filipinos Overseas. Paalala lang, kami pa rin po inyong mga lingkod, Ray Sampang. At si Ares Gutierrez po. Ayan, okay. So tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Bridges on Air. At ngayon, Ares, meron tayong makakasama. 2018 PAFIO Pamana ng Pilipino Awardee ito. Po si Ginoong Saturnino Satur Chamson Jr. Sino ba si Ginoong Saturnino Satur Chamson Jr., Ares? Ang ating panauhin ngayong araw na ito, Kuya Ray, ay isang musician. Uy, no? okay. Siya ay tubong Angono. Angono Rizal. Rizal, na alam naman natin siya ay yung art capital of the Philippines. So maraming mga musikero, maraming artist na doon lumaki sa environment na yun. At mula sa Angono, napunta siya sa ibang bansa, naging musikero sa Disneyland. Disneyland? Sa Hong Kong Disneyland. Uy.
At bukod doon ay nakapag-perform na rin sa iba't ibang bansa bilang percussionist. At alam ko parang naging 10 outstanding young men awardee rin yata itong... Speaking of TOIM, may awarding ka ng TOIM today Oo nga. sa panguna ni Pangulo. Pero tama, parang siya, no? Kasama siya sa TOIM, that outstanding young men noong 2016. 2016 at naging gold medalist din siya sa World Championship of Performing Arts. So hindi basta-bastang musikero itong tatawagin natin. Ito ay kung merong abogadong de Campanilla, ito ay musikerong de Campanilla. Hindi kaya pwedeng manominate ito as national artist din pagdating sa larangan ng music? Maaari. Bakit hindi? Di ba? Iyan. So kung iisa-isahin natin, mahaba 'tong listahan eh. So sabihin na natin, let Mr. Saturnino Tiamson Jr. Yes. Tell us all about himself. Yan. Nasa linya kasi natin siya ng komunikasyon. So, Ginoong Saturnino Tiamson Jr., magandang araw po sa inyo at welcome po sa programang Bridges on Air dito sa segmentong Pinoy Ako. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kababayan. At Happy New Year. Salamat po salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito. Alright, para magbahagi. Kami po ang dapat magpasalamat at you have honored and guested dito po sa ating programa. So, kanina na po nabanggit ni Ares na laking pala kayo, pinanganak kayo sa Angono Rizal, Art Capital of the Philippines, ano? Opo. Okay. Sa Angono Rizal po. Sige. So, paano? How did you harness? How did you develop yung pong artistic capability na master yung art na yan, Mr. Tiamson? Bali, nung late 90s, nagsimula ako sa drum and layout talaga sa Angono Rizal, Angono Elementary School. Then, early 90s, late 80s pala yun. And then, early 90s, sumali ako sa community band, sa Angono Wind Ensemble, dun sa Angono Rizal. Doon ako natuto ng magbasa ng nota sa percussion until makapasok ako sa UP College of Music noong 1998 po. From 1998 to 2005, nakasama ako sa mga orchestra sa Pilipinas, sa Philippine Philharmonic Orchestra, Manila Philharmonic, San Miguel Philharmonic Orchestra, and then nakapag-tour po tayo sa Asia, kasama ang Asian Youth Orchestra, and then isa po ako sa nag-represent ng Pilipinas at that time. Dalawang beses po nangyari yon. Then nung naging permanente na akong percussionist sa Philippine Philharmonic Orchestra, after a few months, lumipat naman ako sa Hong Kong, sa Hong Kong Disneyland. Naka 10 years po ako ron sa Hong Kong Disneyland. Naging band leader ako ron. And then in 2015, nag-decide ako na lumabas at magturo sa mga international schools. And then ngayon, tumutugtog ako sa mga orchestra, sa mga musicals. Sa Hong Kong, sa Pilipinas, nung before pandemic, tumutugtog pa ako dyan sa mga musicals. Then ngayon, nandito ako sa Hong Kong. Then nakapag-tour tayo sa UK noong 2023 kasama yung City Chamber Orchestra of Hong Kong para sa isang bagong musical. Wow. And then, tuloy-tuloy. I'm a full-time drum teacher and percussionist sa Hong Kong sa mga international schools. At the same time, freelance musician. Tumutugtog po tayo sa mga malalaking productions dito at maliliit na productions. Kasama yung mga local international artists. Alright. So, masasabi po ba natin na Sir Tiamson na yung pong environment nyo, yung paglaki nyo sa Angono, yun ang naging sabihin na nag-drive sa inyo, naging inspiration ninyo para pasukin itong ikang art na ito sa music? Yes po, actually marami kasing banda sa Angono. So nakikita ko may mga nagpo-prosesyon, may mga tumutugtog sa patay, mga piyestahan. So natutuwa ako pag nakita ko yung mga band. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko rin maging ganun. Gusto ko makasama. Until pumasok ako sa banda noong 1993. And then actually my father was a mayor that time. Okay. So sabi ni Daddy, kung gusto ko talaga, di gawin ko. Pero very supportive naman sila that time.
Basta kung saan ako masaya. Eh, patuloy ko, Buti hindi ka pinilit ni father mo na ayoko sumunod ka sa yapa ko, sa politika ka dapat. Ganun, walang ganun. May siya, and bago siya pumanaw, no, sabi niya, mag-aral ka ng political science. Meron ka ng Billy. Sa UP kasi, sabi niya, sige, pagkatapos ko mag-aral ng music sa UP, gagawin ko. Kaso pumanaw na rin eh. So, pero yung pagiging naman ni Daddy, yung pagsa-service sa tao, I think nakuha ko yun. Pero dinaan ko sa music. Yes, yun. So, this time, nag-serve tayo sa mga kapwa natin musicians. So, pag umuwi ako, nung time ko na nasa Disney ako, pag umuwi ako, nagbabakasyon ako, nagbibigay po ako ng mga libreng percussion workshop, drum workshop sa iba't ibang banda sa Pilipinas. So, nagsimula po yun sa Calabarzon, and then nagbigay rin ako sa online. Nag-online teaching po ako noon. Para makapagtulong sa mga tao, sa mga kabataan. And then, until na, ginagawa ko po yun. At may mga kasama na ako ngayon. Hindi na ako mag-isa. Yeah. Okay. So yung mga naging estudyante ko dati, nakakasama ko ngayon sa organization. Sila rin yung uma-assist sa akin. Pag may workshop sa Cavite, sa Mindanao, kasama ko na sila nag-workshop dati. Sila yung nag-workshop ko. Ngayon, sila na yung nag-workshop. Wow. Tapos, minsan magkakasama na kami. Iba, nakatapos na ng UP. Iba na sa ibang bansa na rin. So, patuloy pa rin yung ginagawa natin. Very consistent siya. And habang nasa Hong Kong ako, pag umuwi ako, by the way, ako ngayon, ako po yung current president ng Pambansang Samahan ng mga Banda sa Pilipinas. Ito po ay 73 years old. Wow. National Band Association, pinakamatandang association sa Band Association sa Philippines na tinatag ni National Artist Felipe De Leon noong 1953. Oh, So, 73. ako po ngayon yung current president. Gumagawa kami nagko-conduct kami ng mga band clinic, workshops, tumutulong kami sa mga band competitions, mag-organize from Luzon to Mindanao. Minsan nagdadala kami ng mga foreign artists dyan. Nag-organize kami ng mga anything about music tsaka band. Yung iba free, iba supported by our partners sa LGU, organizations. Yan. Tapos yung isang organization ko is Percussive Art Society Philippine Chapter. Binuo siya ng pandemic 2020. After 1 year, naging outstanding Percussive Art Society chapter siya sa buong mundo. So kami nag-percussion festival kami online. So Okay. Online. Yeah, kasi na pandemic eh. So kami yung unang gumawa noon until ginaya na siya ng iba't ibang chapter sa buong mundo. Tapos na-recognize kami after 1 year. So ngayon, buo pa rin yung organization. It's my 6th year. Meron kaming international competition na gagawin sa Dasmariñas, Cavite sa February 21. Maglalaban-laban doon yung best of the best na mga drumline or percussion groups. Ito ba yung ito po ba yung Marching Arts Asia Championship? Yes po. Yeah. Gaganapin sa February 21. Tapos sa February 22, meron kami mga workshops dyan. First time magkakaroon ng international judges talaga na galing sa US, isa galing sa Japan, isa galing sa mga nakakatrabaho natin sa music industry. Na-invite natin para mag-judge sa Pilipinas. So, magandang opportunity to para sa mga kapwa, sa mga kabataan dyan. Kasi bihira ho yung ganitong competition. So, Sir Jun, yan. Sir Jun, balikan ko lang po sana yung pag-uumpisa nyo bilang musikero. Yes, Nung nakita ko po kasi sa profile nyo, kayo po ay nagsimula sa Angono Elementary School. Yes po. Ano po ang unang ang natutunan yung tugtuging instrumento at paano po kayo natuto? May nagturo po ba sa inyo o kayo lang ang kinapakapa nyo lang yung pagpapatugtog? Parang widow. O widow. Paano po bang simula? Nakakita kasi ako ng pad paper noon eh. Okay. May lupang hinirang ko sa likod. Sabi ko sa tatay ko, "Tatay, paano ba basahin yung nota ron?" Sabi niya, "Sige, daling kita sa apo ko." Yung may apo siya na nagpa-piano. Tapos si Ate Roda Reyes,
sabi ko, sige, daling kita ron. Dinala niya ako ron. So, tinuruan ako ng mga basic piano techniques, tasa ng konti. Tapos, nakilala ko yung Angono Elementary School Central, drum and lyre, kung saan ako nag-aaral ng elementary. Ang una ko naging instrumento yung lyre. Sabi ko kay daddy, sali po ako ron. Binili naman niya ako ng lyre. Okay. I remember, parang 1,000 pesos na yata nung araw yun. Yung Mahal lyre. na yun, mahal na yun. Mahal yun. Opo. Tapos, natuto ako mag-umuwi do. From there, natutunan ko na yung Lupang Hinirang. So, my first song na music na natutunan ko, yung Lupang Hinirang. Pero by Uwido. Uwido. Uwido siya. Kasi ang drum and lyre, mostly Uwido po eh. Oo. Then, noong 1993, sumali ako sa banda. Doon ako natuto talaga magbasa ng nota. Yung sa trumpet, sa horn, tsaka sa percussion. Percussion, ito yung lahat ng mga pinapalong instrumento po. Ilang instrumento po anong instrumento po ang kaya ninyong tugtugin? Lahat ng percussion, sabihin na natin, xylophone, timpani, lahat na makikita sa mga orchestral percussion like bass drums, snare drums, cymbals, triangles, nagda-drums, tapos nagda-drums din ako, drum set, and then, yan, yung mga kahon, yung mga Latin percussion. Hindi ko siya master, pero at least may knowledge po ako sa bawat percussion instruments. Kasi malaki yung pamilya ng percussion talaga. May Brazilian percussion, may Latin percussion, may Cuban percussion, may mga Chinese percussion pa. So, sobrang lawak po niyan. So, at may kaalaman po ako doon sa iba. Then, nung nasa UP ako, ang major ko talaga, percussion. Yeah. So, ngayon, pang trabaho, pag natutugtog ako sa mga musical, mamaya, this week, meron akong musicals sa Hong Kong. So, ang position ko is drummer and percussionist. So, ako yung drummer nung show. Tapos, may percussion dito sa gilid. So, bihira ako yung drummer na nagpe-percussion. Saka yung percussionist na nagda-drums. Okay. So, mostly, kaya gusto ko sa musical kasi nagagawa ko sila lahat. Napapalo ko lahat ng instrumento. At the same time, sumasabay ka sa mga artista. Tinutugtugan mo yung mga, yung mga, sinasabayan mo sila. Tapos, merong conductor. Tapos, nagbabasa ng nota. Doon ako nag-enjoy. I think that's my forte. As a pero isipin mo kaya ang na-imagine ko si Sir Jun na isipin mo yung bata na namamangha sa mga marching band pag piyesta. Tapos kasali ka na doon, di ba? Unti-unti kasali ka na. Tapos ngayon, ikaw nandun ka na sa world stage. Ganun. Looking back, dyan sa narating mo ngayon, tapos looking back dun sa, nag-a-admire ka pala, gusto kong sumali, ganito, ganyan. Looking back, paano mo i-encapsulate yun? Paano mo yun magagamit para ma-encourage yung iba pa nating mga kababayan, both here and abroad? Kasi nag-a-abroad ka rin naman, si Mr. Chamson. So, ibig sabihin, how do you use that? Paano mo magagamit yun? Okay po. Actually, sa lahat, sa mga probinsya o sa mga bayan sa Pilipinas, hindi yung mawawala ng mga marching band dyan or yung community band. Okay, so yung mga banda sa Pilipinas ay nagbibigay ng libreng music lessons para matuto ka magbasa, para tumugtog ka ng instrumento. And then they will encourage you or help you kung anong instrumento yung babagay sa'yo. Okay, kung may gustong instrumento, tuturuan ka nila. Ibig sabihin, may binabagayan din talaga yung instrumento, no? Depende yun sa nagtuturo. Makikita niya doon sa bata So ako, kasi gusto ko mag-percussion nun, sinabi ko na sa teacher ko. Pero after a few years, sabi niya, gusto mo matuto mag-trumpet? O, try mo to. O, gusto mo matuto mag-French horn? Tinatry ko naman. So, natutunan ko yung iba ron. Pero talaga yung love ko, nandun sa percussion. Percussion talaga. Percussion. So, libre yung sumali sa mga banda sa Pilipinas. Nagbibigay, ayun ang kagandahan sa mga banda sa community natin. Nagbibigay sila ng libre. Actually, sila talaga yung mga bayani. So, biro mo, every summer, tuturo yan ng stand-up. Napakaraming bata. Tapos matira-matibay dyan kung sino yung gumaling dyan, yun yung matitira. Isasama nila sa mga assiste kung tawagan yung mga band engagements. Tapos tutugtog kayo sa kung saan-saan.
wala siyang sweldo actually. Pero ang paganda nun, yung stepping stone mo para matuto ka nung tumugtog. Yes, yes, Tapos yes. matuto ka magbasa. Kasi every weekend, nag-i-ensayo kami sa banda eh. Kami, nung time ko, nag-i-ensayo may Friday, Saturday, Sunday. Wow, 3 araw straight, ah. Tapos, kaya bumibilis yung pagbabasa namin. Ako, bumilis yung, yung pagbabasa ko. Kaya nakikipagtugtugan ako sa mga mas matatanda sa akin, mga kaedad ko. So, tapos nun, pag gusto mo mag-aral sa college, magagamit mo yung natutunan mo sa banda. Kasi sa college po, meron pong maraming college, university sa Pilipinas na may band scholarship. Oo. So, pag pumasok ka sa college, halimbawa sa UP, meron pong UP ROTC band, noong time ko, ang binayaran ko lang yata, kung di ko 46 pesos. Kada sem. Pero kasi banda ako eh. So, tapos mag-audition ka doon sa banda, sa UP ROTC band, kahit taga UP College of Music ka. Tapos yung may mga taga UP Engineering na marunong mag-clarinet, nag-audition sila. Wow. So nakaka-less ng gastos. So meron din bandang UE that time, FEU, UST, NU, Adamson, JRU, nabutan ko pa yung JRC, may banda rin. Okay. Jose Rizal College. Rizal College. Heavy Bombers. Yeah. Tapos yung sa Mindanao, may mga university na rin. Tapos Mindanao, Luzon, marami na mga university sa Pilipinas na nagbibigay ng band scholarship. So after nun, bahala. Kung gusto mo kumuha ng abogasya, engineering, o kahit anong kurso, basta banda, kasali ka sa banda, makakalas sa gastos mo bilang magulang, and then as a estudyante. Yung iba naman, after makagraduate po ng kurso nila, bumabalik sa banda, sumasama pa rin. Minsan makita mo yung kaibigan ko pumasa sa bar exam itong nakaraan, nakita ko ngayon nagpaparada. Very proud. Sa dugo. Nakaka-proud kasi kasama mo sa parada, mga engineer, mga abogado, mga music graduate. Yes, yes. Tapos hindi sila, parang pamilya siya. Ayun pa yung sa maganda ron, natututo ka sa buhay. At the same time, kahit tumanda ka, may binabalikan kang banda. It's very, yan yung hindi nakikita ng ating gobyerno. Yan sangay na yan. It's, marami po yan. As in, nagbibigay ng libreng music, nakakatulong sa pag-aaral ng mga bata, sa future nila. Pagtanda nila, may binabalikan pa silang para mga katropa, mga kapamilya. It's band is life. Band is life. So, kapag umuwi ako, una kong dinadalaw. Yung banda. Yan, yung banda. Kasi tapos nagtuturo kami ng libre. Pag may time kami, bibigay kami ng workshop. Sige. Alam niyo po, may parang sinusubukan kong i-compare yung kinikwento niyo dun sa nakita ko po sa bayan namin sa Bohol. Kasi meron din po, yung sabi niyo, may community band. Pero yung doon po sa bayan namin, naubos na po yung mga musikero kasi nung nagsitanda, wala pong kapalit. Oy, teka, tama pala. Tama yung tanong mo yan, Aris, no? How do you encourage younger generation? Tulad ng sitwasyon na sa Bohol, kila Aris, Sir Jamson. Nag-i-invite po kami. Nag-announce kami sa public. Minsan yung mga kapamilya nung kapamilya ng musiko, pinapasok nila yung mga next generation nila. Kaya minsan yung mga nasa banda, halos magkakapamilya. Generation by generation. So doon kami nakakataos yung mga kaibigan nila. Ina-announce namin sa school. So since may social media na ngayon, lahat ng banda makita nyo ngayon. May kanya-kanyang FB pages na lahat ng banda sa buong Pilipinas. High-tech na ngayon. Dati lang kami papasabi lang or pa-text. O, sino yung mga gusto magpabanda dyan, mga magbanda. In-encourage namin sila. Libre ho yung music lessons every summer. Ngayon, hindi na every summer. Since nagiging busy na yung mga tao, marami nang gumagraduate. After graduate, nagtatrabaho na sa ibang bansa. Halos siguro every other month, nag-encourage na sila ng mga kabataan para mag-aral doon sa banda. Everywhere.
sa buong Pilipinas. Kung di wala man ho sa probinsya nyo, doon sa Karatig probinsya. Kung wala ho sa Karatig sa bayan nyo, doon sa Karatig bayan. Kasi Yung mga wala na nangyayari isang dyan, banda. nangihinayang sa instrumento ng tatay o ng lolo. Oo. Sayang naman to kung hindi patutugtugin. Parang ano pa yan parang Yeah. parang lumalabas nagiging family heirloom ba? Parang family heirloom pag napasa from one generation to the next ano. Pero siguro po Kuya Ren, yung grupo ni Sir Jun, yung pambansang association nila, dapat siguro tulungan natin ma-promote para lalong maaabot Oo. yung mga bayan-bayan. Yan. Tulad yan sabi ni Ares Sir Tiamson yung banda nila doon sa kanilang lugar sa Bohol halos wala na. Baka pwede niyong puntahan yun at Yes po, meron kaming may member, actually kahit hindi namin member sa pambansang samahan, nire-reach out po namin. Minsan nahanapin namin sa Facebook, kami na yung makikipag-usap sa kanila. Ano ba may tutulong namin sa inyo? Tapos pag may time, minsan dinadalaw ho namin yan. Para nung bago ako sa Mindanao, una kong dinalaw, Tagum. O ngayon, Tagum. para na kami pamilya ng mga taga-Tagum. Kada pupunta ako ron, Okay. kakilala na ako ng mga kabataan doon. May iba't ibang generation, pati yung mga tourism officer. Okay. Oh, So- masarap ang lechon dun sa Kami na nag-reach out. Kasi mission namin is to support the bands in the Okay. Philippines. Saka mga musiko. Marami na kasi dyan magiging successful dyan in the future. Yung mga nasa Philippine Philharmonic natin ngayon, halos yung mga brass nila or winds galing sa mga banda. Yung mga sikat na nakikita nyo sa TV, yung lahat na mga brass players or wind players, galing din sa banda. Lahat sila, yung mga teachers sa UP, sa UP College of Music, sa UST, lahat sila may background sa banda. Yun. Even we have 5 national artists sa music na galing sa banda. Si Maestro Lucio San Pedro, then Hernani Cuenco, ayan, sila De Leon, even Benaventura, tsaka Feliciano, mga galing sa mga banda. So maraming benefits dyan. So someday, pwede nyo siyang gawing career, pwede nyo rin siyang gawing libangan lang, or pwede nyo siyang gawing para makatulong sa ibang tao. Marami kayong matatahak someday. Hindi lang pagtuturo. So, pwede kayo tumugtog sa barko. Kung marunong ka magbasa, makakapasok ka sa barko. Tsaka marunong ka tumugtog. Siyempre, kailangan magpagaling ka muna. Okay. And then, sana mai-connecta sila dun sa programa ni First Lady, kasi si First Lady Lisa meron siyang advocacy na buhayin yung kultura. Palakasin yung kultura. 'Di ba po? Baka maisipan yung i-pitch kay First Lady yung mga ginagawa nyo, baka para lalo kayong lumakas yung capability nyo magturo. Sa history po ng Pasambak, ang unang isa sa malaking tumulong sa Pasambak noong araw si First Lady Imelda Marcos. Ngayon si Irene Marcos, I think tumutulong siya sa Philippine Youth Symphonic Band and then sa NAMSIA. So hindi pa kami nagkakausap ng mga yan. Pero nakita ko sila sa mga history and then post ng mga organizations. So, if may chance naman, wala naman ng problema. Basta pag-uusapan yung makatulong sa mga kapwa musicians. And then we're also open sa mga gustong sumuporta, not only sa government, siguro mga nasa privado. Gusto lang namin paalam na marami ho kaming ginagawang kabayanihan sa internet. Yes. For many years, marami na ho tayo naging successful na tao sa Pilipinas na galing sa banda. Alright. Galing sa banda. Speaking of itong mga awards and recognitions na ginagawa ni Mr. Tiamson, yung Presidential Award 2018, yung Papio Pamana ng Pilipino Awardee siya. Plus UPAA Distinguished Alumnus for Culture and the Arts noong 2018. Naging ano pa rin pala kayo, Mr. Tiamson, the 10 Outstanding Young Men of the Philippines for Arts in Music 2016. Tapos Bagong Bayani Awards for Culture and Arts 2014. Gawad Henny Lopez Jr. Bayaning Pilipino for Asia Pacific 2015. Italy Percussion Competition second prize winner no 2016. W Copa Multi Gold Medalist 2016.
At na-feature pa siya sa Time Out Magazine Hong Kong as one of the top 20 musicians in Hong Kong 2008. Yan. Ang dami na sunod-sunod lahat yan. Pero ito last question siguro, Ares, kay Mr. Sator Chamson Jr. Kung babalik ka sa pagkabata, when you were that young at kasama mo ang iyong father, okay, will you still will you still tell him na ito ang gusto ko maging miyembro ng banda, gusto ko mag-play ng music, or will you choose another path? I'll tell him na mahal ko yung music, and then I'll use this talaga for my whole life to help many people. And then because si daddy kasi naging mayor nasa Angono lang siya. Since ako ngayon ay nasa music, mas marami ko tayo tutulungan, not only in the Philippines but also abroad. Also nationwide actually, until hanggang sa US. So I think nagawa na ni daddy yung part niya sa Angono, and then my brother. So ako naman dito sa labas na Angono. Doon naman na tayo sa mga hindi pa natutulungan. So pero gamit natin ay musika. So hindi lang I'll tell that to my dad. I will still help. So okay. So hindi lang dito nagkakaroon ng magandang influence at effect si Sator Chamson Jr. at yung kanyang mga binubuo at nabubuong mga grupo, association, kundi maging sa abroad, maging sa abroad. Alright. Thank you very much, Mr. Sator Chamson Jr. sa oras po na pinagkaloob ninyo sa amin. At Salamat din po. we wish you all the best, and magiging successful po itong mga binubuo ninyong mga organizations para na rin po ma-encourage yung ating mga kababayan both here and abroad na mga Filipino diaspora natin na ma-involve sa music at makapag-produce pa tayo ng mga katulad po ninyo ng mga high caliber, international caliber na mga musicians abroad. Maraming salamat po, Mr. Sator Chamson Jr. Salamat po, and God bless. God bless po. Ayan, biruin mo. Ikaw ba, Ares, anong alam mong musical instrument na tugtugin? Sinubukan akong paturuan ng piano, kaso Piano? yung piano ang ayaw sa akin. Piano. Naalala ko kasi, may piano rin kami noon. Si mama, yung mother ko. Tinuturuan niya ako magpiano. Pag nagkamali ako, pinapalo ako ng patpat yung daliri. Di lalo akong ayaw na. Sabi, ayaw ko na. Di ba? Pero ako, wala rin ako na masyado natutunan na musical instrument. Lata ng pag Pasko ba? Yung pang Pasko. Pang Pasko. Okay, sige. Well, alright. Sa punto po yan, naku ang dami kong nalaman mula kay Mr. Satorino Chamson Jr. Ang ating 2018 Papio Pamana ng Pilipino Awardee. Pero bukod dito, ang dami pa pala niyang mga awards din na natanggap. Ano, Ares? Pero yung talagang namangha ako na meron pala silang malaking grupo na nagtuturo. Biro mo, 73 years na yung grupo na yun. Halos mas matanda pa yata siya sa bureau. O kasing tanda ng bureau, kasing ng bureau. So ganun nakatagal yung kanilang organization, pero nakapunta na rin ng abroad, nag-Hong Kong, Disneyland, Hong Kong. 'Di ba? Sana nga kung sakaling nandito sila maimbitahan din natin kasi may programa yung Radyo Pilipinas tungkol sa music. Yes. Yung Kundiman. Yes, so baka sakaling mag-guest sila. Silang mag-guest doon. Diba? Live performance. Pwede ba 'yon? Pwede bang mag-live 'yon? Actually, pwede. Yeah. Who knows, no? Pag susunod na pagkakataon. Wala namang imposible, yes. Alright, tapos nasa background tayo doon. Ako hawak ko lang Caracas, ganun lang. Ay, maraming salamat Ares sa oras pa rin. Salamat Kuya Ray sa pagkakataong makasama rin dito sa as usual. Okay, and of course, ako po yung lingkod Ray. Pero tatandaan po ninyo, ang Bridges on Air, ang programang ito, ay isang collaborative, cooperative effort between the Philippine Broadcasting Service, Bureau of Broadcast Services, and Commission on Filipinos Overseas. Yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid.
Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipino Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.